Sa isang baryo na kilala sa mga pamahiin, may isang binatang nagngangalang Elias na kilala sa pagiging matulungin at mabait. Ngunit sa kabila ng kanyang mabuting asal, palaging siyang nag-iisa. Sa paghahanap ng tunay na pag-ibig, nakilala niya si Rosa, isang dalagang misteryosa na kamakailan lamang dumating sa kanilang lugar. Si Rosa ay maganda, may mahahabang buhok, at may matang tila laging may malalim na lungkot. Sa kabila ng pagkakaiba nila, nahulog ang loob ni Elias kay Rosa. Tuwing gabi, tinatagpo ni Elias si Rosa sa gilid ng kagubatan. Habang lumilipas ang mga araw, tila nahuhulog din si Rosa sa kanya, ngunit palaging may sinasabi ito na dapat siyang mag-ingat, na may mga bagay na mas mabuting hindi alamin. Hindi siya pinakinggan ni Elias, sa kanyang paningin, siya ay baliw na baliw sa dalaga. Ngunit may mga kakaibang pangyayari sa baryo simula nang dumating si Rosa. Ang mga tao ay nagkakasakit ng walang paliwanag, nagkakaroon ng malalaking pantal sa katawan at nilalagnat, at wala ni isang manggagamot ang makapagbigay ng lunas. Dahil sa takot, nagsimulang magbulong-bulungan ang mga tao na may mangkukulam o mangbabarang na nasa paligid. Isang gabi, matapos ang mainit nilang pagtatagpo ni Rosa, nagtanong si Elias sa kanya tungkol sa mga bali-balita ng barang. Tahimik na tumitig si Rosa sa kanya, sa kadahan-daang nagsalita, "Kung ipapangako mong hindi mo ako iiwan, Elias, may isang sikreto akong sasabihin." Dahil sa pagmamahal niya kay Rosa, nangako si Elias na hinding-hindi siya iiwan. At doon, isiniwalat ni Rosa ang kanyang lihim. "Ako ay isang mangbabarang," pabulong na sabi nito. "Dinala ako dito dahil gusto kong magbagong buhay, ngunit ako ay sinusumpa. Kung sino man ang makikipag-ugnayan sa akin, ako'y kanyang mahalin man o kamuhian, ay tatamaan ng aking sumpa." Nagulat si Elias, ngunit ipinilit niyang mahal pa rin niya si Rosa. Ngunit simula ng gabing iyon, naramdaman ni Elias ang kakaibang sakit sa kanyang katawan. Nagsimula siyang magkaroon ng mga pantal, tila may gumagapang sa ilalim ng kanyang balat, na mas lalo pang tumitindi sa bawat araw. Nagbalik siya kay Rosa, humihingi ng tulong. Ngunit nakita niyang ang kanyang minamahal ay umiiyak lamang, walang magawa, tila nahihirapan din. "Patawarin mo ako, Elias," sabi ni Rosa. "Ito ang parusa sa sino mang iibig sa akin." Nagmistulang baliw si Elias sa sakit at kirot. Ang kanyang katawan ay unti-unting kinain ng mga insektong galing sa sumpa ni Rosa, at isang gabi, natagpuan na lamang ang kanyang katawan sa gitna ng kagubatan, puno ng pantal at sugat, kagat at kagat ng mga insektong tila sinusumpa ng kanyang pag-ibig. Simula noon, ang pangalan ni Elias ay bumulong-bulong sa buong baryo. Si Rosa ay naglaho sa kadiliman, at walang nakakita sa kanya muli. Ngunit gabi-gabi, sa isang tiyak na oras, maririnig ang mahihinang tinig na nagmumula sa kagubatan, bulong ng isang pagmamahal na sinumpa, patuloy na humihiling ng kapatawaran.